Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, sumugod na at nilantad ang magkapatid na Cayetano. Pangulong Marcos inutusan ang AFP, pinalibutan ang Senado. Liderato ni Alan Cayetano masisibak din sa pwesto at dating senador kinastigo ang nakakahiyang galawan sa Senado. Grabe mga kaibigan, kalat sa buong mundo ang kaduwagan at kabulastugan ng mga Duterte mula sa 2 beses na pagkaka-impeach ng kanilang amo na si BP Sara, sa pagtakbo at pag-iwas ni Bato sa warrant ng ICC at sa mga kabalbalan na pinaggagawa ng grupong Cayetano sa Senado. Abay nakakahiya po. Kaya naman dating senador, kinastigo ang kademonyohan ng grupong Duterte sa Senado at Senador Ping Lacson nilantad ang magkapatid na Cayetano. Kaya pala nakalusot ang puganteng Bato. Nako, abangan nyo po yan. Dito natin makikita kung sino talaga ang tunay na may malasakit sa taong bayan. At yung mga traidor naman, ang iniisip lang ay pansariling kapakanan. Nako, abangan nyo po yan ha. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Pinalilibutan po kasi ngayon ng AFP ang Senado para panatilihin ang kaayusan para sa lahat. At syempre mga kaibigan, baka makatakas itong si Bato kasi nga may mga traidor sa Senado na kumukupkop ng isang puganteng Bato. At sila din mga kaibigan ang dahilan kung bakit ito nakalusot sa Senado. Heto mga kaibigan, nilantad ni Senator Lacson ang mga senador na traidor. Ang pagkaalam ko, at least silang dalawa lang mag-ate ang nakakaalam tungkol kay Bato na darating. Nakasakay si Bato sa kotse ni Senator Pia. Dalawa lang yung siguradong nakakaalam na si Senator Bato darating nung Lunes bago magsesyon. Pero ang malinaw, naselyuhan na nila yung 4. Kaya ang kulang na lang si Senator Bato, kaya lumabas siya para talaga makumpleto yung 13. Kasi may balita na rin kami nung unang attempt nila, nung ino-offer nila kay Senator Loren, yung Senate presidency, na nasa vicinity na si Senator Bato. Pero nag-fizzle out yun kasi hindi na kumpleto yung required na 12, except na hindi kasama si Senator Bato. So siyempre, hindi naman kailangang bumaba na si Senator Bato. Pero noong pang unang attempt na ginawa nila, ang balita namin, Senator Bato, nasa vicinity na ng Senado. Grabe mga kaibigan, no? Kaya walang duda kung bakit tinatawag na may traidor talaga dyan sa Senado ang magkapatid na Cayetano. Siyempre mga kaibigan, kasama na dyan yung mga makaduterteng senador. Kaya naman pala, di ba mga kaibigan, ng magkapatid na to, itong mga Cayetano, na papasukin si Bato. Di ba? Pagbotohan mga kaibigan sa pagpapalit ng liderato, aba, present, ang bilis ni Bato. Nadadapa pa nga di ba mga kaibigan? Gago talaga. Oo, pero absent naman pag-usapang trabaho. At may bonus pa mga kaibigan, sumusweldo. Diba? Walang hiya talaga mga kaibigan, nakakahiya. Kaya tama lang na palibutan ng sundalo itong Senado. Baka tumakas pa Diba? Itong puganteng Bato, nakalusot nga papunta dyan. Hindi ba kaya nilang ilusot yan? Yan, ganyan mga kaibigan, galawan ng mga traidor. Diba? At kaya naman, tama lang din yung sinasabi ni Senator Ping Lacson at ni Senator Soto na manipis lang naman ang grupo ng Duterte. Hindi din magtatagal ang liderato ni Cayetano. Oo, lalo na ngayon mga kaibigan, galit na galit ang taong bayan sa pinaggagawa ng grupong Duterte. Harap-harapan mga kaibigan, pambabastos, di po ba? Kayo po ba mga kaibigan, pabor ba kayo na mapalitan agad-agad, forthwith, ang liderato ni Cayetano bilang isang Senate President? Mantakin nyo mga kaibigan sobrang nakakahiya. Nakakahiya sa buong mundo ang grupong ito. Siyempre mga senador ng Pilipinas yan, damay-damay na lahat. Ganito pala ang Pilipinas, ganito pala kabobo ang mga Pilipino kasi ganitong mga senador ang pinili natin. Diba? Nakakahiya. Kaya naman mga kaibigan, heto matinding buwelta ni dating Senador Gordon. Ang ganda po nito mga kaibigan, talagang durog sa kahiyan itong grupo na to. Nahihiya ako sa para sa Pilipinas because di ba makita kaya yung hinahabol siya o tumatakbo siya nung aresto siya, tumatakbo siya doon sa kung nagkakadara pa. Tapos nagsisisigaw doon sa Senado. Tapos tama yung word niyo, kinakanlong ang issue dito is nobody is above the law. Dapat haharap sila sa hamon ng
pagkakataon na sila ay sinasama dito sa kaso nga ng maraming napatay ng panahon ni President Duterte at siya ang chief PNP ng araw. So, hindi ka magtataka na dapat, kung ako sa kanya, haharapin ko dahil lalaki-lalaki tingin ko kay Juan. Wala kang respeto ko dyan kay Bato. Dapat harapin niya sapagkat nangyari talaga yun ng panahon niya. Meron tayong batas, no? Yung Republic Act 9851. Ako nga umakda niyan eh. Ako gumawa, ako principal author niyan. Pwede talaga siyang litisi dito. Pero pag nagkaroon na ng recognition ang ICC at nagkaroon na ng warrant of arrest at tumalabas dito noong November pa, last year, may warrant of arrest, dapat talaga maibalik na siya doon sa ICC. Pagka may warrant na, harapin mo na, di ba? Hindi ka pwede umiwas hindi ka pwede mamili. Hindi, gusto ko dito sa amin eh. Alam mo, yan eh, dadagdagan ko pa yung sinasabi ko. Sino ba ang nag-alis sa atin sa ICC? Ang nag-alis sa atin dyan, si President Duterte. Bakit siya inalis? Prinsipyo ng buong mundo yan. In fact, nasa constitution natin yan, the Philippines is a sovereign state, at sinasabi natin doon na we adhere to international law as part of the law of the land. No? Kasama yan. So, ang batas ng international law na tinanggap natin, kasama sa atin, ba't tinanggal ni President Duterte yan? Sapagkat katulad ni ngayon ni Bato, ina-anticipate na nahuhusgahan sila dyan, makukulong sila dyan, o matatry sila dyan, kaya tinanggal niya. Kaya doon lang halatang-halata na may kapagkukulang talaga sila. Kaya nga, 'di ba mga kaibigan, etong si Bato, 'di ba? Puganteng Bato, panay panawagan at ang grupong Duterte kay Pangulong Marcos na wag daw siyang hayaang arestuhin at dalhin sa ICC. Ang babait ngayon mga kaibigan nitong mga grupong Duterte sa ating Pangulo. Nakita nyo yung mga post ng mga alipores ni Duterte? Sinasabi nila, mahal naming Pangulo, dear President. May pagganong-ganon pa sila mga kaibigan. Sana naman maawa ka. Ganon. Ang tanong kasi dito, Puganteng Bato, naawa ba kayo nung kasagsagan ninyo? 'Di ba? Yung mga biktima ng pekeng drug on war ninyo. Yung mga inosenteng bata. Yung mga inosenteng magulang, 'di ba? Mga kapatid, kapwa nyo Pilipino, 'di ba? Tinamay ninyo. Tapos sasabihin nyo lang yung rason mo na pasensya na. Collateral damage. Kapal ng mukha mo talaga. Mas makapal pa talaga mukha mo kasi ginagawa mong bargain yung warrant, 'di ba? Dati kang pulis, alam mo yung prinsipyo ng batas. Kaso ang alam mo, tumakas. Pareho lang talaga kayo ng amo mo na si Sara Duterte. Takot sa accountability. Ang kakapal mga kaibigan. Ayaw na lang humarap. Una-una, si Vice President hindi humarap doon sa preliminary investigation sa lower house at dinadala nila sa media o sa lugar na hindi naman talaga mahusgahan. Pero in a sense, talagang mali yan. Dapat talaga humarap sila. Oo. At para doon makita na parehas. Kaya ang sinasabi ko nga palagi, pag nagtatry na tayo sa impeachment, ang pinakadelikado dyan sa kanila, nakikinig ang tao, nagmamasid ang tao, interesado ang tao, at talagang they are chagrined, no? Na doon mo makikita, kahit na i-acquit siya, pag nakita ng tao na guilty siya, katulad doon nangyari kay Erap, katulad doon nangyari sa 86, nag-walk out yung mga COMELEC, di ba? Yung mga computer people, nakita ng tao, mali na yan. Kaya nag-alsa na ang tao. Doon kay Erap, nung hindi binuksan yung envelope at medyo nagsasayaw yung isang senador, na scandalize yung mga tao, nagkaroon talaga ng EDSA 2. Kaya dapat tandaan itong mga tao na ito, na nanunood ang tao, hindi porke tahimik ang tao, at di pa nag-aalsa, hindi nangangulugan na natutuwa ang tao sa kanila o kumakampi sa kanila. Mali ang kanilang suma total na pinag-aaralan na akala nila ang tao maawa sa kanila. Isa lang ang batayan na dapat tingnan ng tao. Nagkamali ba ito mga ito? Totoo bang ginawa nila yan? At sino ang huhusga? Ano nangyari sa atin? Ang pinakamalaking weakness natin as a nation, as a government, kaya tayo magiging failed state, ay hindi natin may pairal yung batas. We cannot even enforce the law. Maraming tumatakas, yung sila magtak, no? Yung mga, pati na si Atungang, lagay mo na dyan, pati na si Bato. Imagine, 6 months siya nawala, tapos bigla siyang haharap. Talaga may impurity na eh. So, lumalabas yan talaga. Parang wala nang dangal talaga. At wala na silang respeto sa batas, yung rule of law. Kaya nga, 'di ba mga kaibigan, asan na nga ba si John Vic Rimulya? O 'di ba, anong sabi ng DOJ ngayon mga kaibigan? Eto.
Sabi ng DOJ, pwedeng isuko ang isang puganteng bato sa ICC. So ano pang ginagawa ni John Vic? Di ba mga kaibigan, wala na naman sa eksena, tahimik ka. Kaya nga mas mainam ipalit na agad si Trillanes para solve na solve itong si Bato. Di ba mga kaibigan, si Trillanes ang aaresto at poposas dito kay puganteng Bato. Diretso mga kaibigan sa ICC para tanggal yung angas ng mga to eh. Pero kung si John Vic mga kaibigan, wala yun. Puro pa preskon. Hanggang ngayon hindi nga mahagilap eh. Di ba? Ay nako. Diyan pumapasok ngayon yung international law. Na kung nakikita nila, mukhang hindi na gumagalaw yung mga tao dyan, dahil natatakot na sila, papasukan talaga tayo yan. At pumirma tayo dyan. Ang problema, yung nakasakdal ngayon, siya ang nagtanggal dyan, dahil inaasahan niya na, dating ang oras, mananagot siya, kaya ubalis siya. Kaya ngayon, lalo siyang nahuli. Kaya ngayon, siya ang nakaharap doon, at papasok na sa trial by later in May, at kaya napapalit pa siya ng abogado, at kaya sunod-sunod na yan, sila Bato, dahil siya ang chief PNP noong araw, talagang siya ang mananagot dyan, dahil siya nag-implement eh. So, at meron pang iba ng mga kasama dyan. Ang sabi ko, ang tunay na mga husgado dito ay hindi lamang yung impeachment court, dahil binabantayan sila, no? Oo. Ang tunay dito ay mga taong bayan. Mararamdaman ng tao, kagad, at makikita nila kung hindi seryoso o hindi impartial itong mga ito, at makikita na may kumikiling, at ang lalabas nila, makikita lang parang karera ng kabayo, Alvin, no? Na biyahe lang yung takbo. Biyahe. Kunyari, tumatakbo lang pero hindi seryoso. At pag nakita ng tao yan, naku, talagang magtitrigger yan ng talagang sinasabi nga natin, mag-uumpisa sa kalsada yan, at eventually protesta, and then it will turn into a very angry mob. Yan ang ingatan natin. Huwag yung tuksuhin ang tao na magagalit talaga. Ngayon na, nakikita na natin yan eh. So, it is important, kung ako si Bato, magpakatunay kang gentleman, naharapin mo. Di ba? Dati na kang pulis eh. Pag may nahuli ka, pag hinuhuli ka, harapin mo. Kaya lang, kung nakakala mong guilty ka talaga, hahanap ka ng kakampi na husgado. Kasi dito sa atin, sampal sa mukha natin yung sinasabi na, gusto ko rito. Bakit? Ang nakikita natin, takot ang mga husgado, kung totoo yan, baksak ang ating bayan. Kung natatakot ang husgado, pairalit yung batas, baksak ang bansa. Hindi na natin maaasahan yan. Kung nakikita natin kumikiling ang pulis, baksak ang bansa. Kaya nangyayari yan, meron tayong International Criminal Court para yung mga ginagawang impunity na itong mga taong ito ay doon kuhusgahan at makikita mo pares sa pares. Nakikita naman natin kung magtanong yung mga tao doon, kung mag-argue, mga hinahon at malinaw, yan ang mangyayari sa impeachment court. At pag dinala na sa ICC, makikita natin na kung paano dapat tumakbo ang batas natin. Tama naman po, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni dating Senador Gordon, hanggat andyan yung mga traidor na senador, mananatili ang kabulastugan sa bayan. Mantakin nyo, sila dapat itong mga balwarte ng batas, di po ba? Pero sila pa ang promotor para kanlungin ang isang pugante. Tapos sinusuportahan pa yung panawagan na dito na lang daw siya litisin. Talaga? Putik mga kaibigan, kung si Sara Duterte ang maging pangulo, absuelto itong mga puganting ito, di ba? Kahit nga si Roque mga kaibigan, uuwi dito, malayang malaya. Lahat ng mga kaalyado nila, nako mga kaibigan, panigurado, absuelto. Lahat malinis. Nakakahiya. Kaya wag na silang magtaka, no? Kung ang taong bayan ay bigla na lang sumugod, di ba? At talagang sugurin niyang Senado. Tulad ngayon mga kaibigan, heto na. Panawagan na, di ba? Ang dami. Mga iba't ibang grupo talagang papalibutan niyang Senado. Huwag na silang magtaka kung araw-araw may nag-iingay dyan at niyayanig ang Senado. Kaya nga mga kaibigan, makiisa po tayo, no? Sa panawagan na arestuhin na itong si Bato at panagutin itong si Sara Duterte. Ang panawagan mga kaibigan para sa pagbabago ay hindi lang naman isang opinyon nito, no? Isa itong pangangailangan para sa kinabukasan ng ating bansa. Di po ba? Hindi po kakayanin ng isang presidente na baguhin ang isang Pilipinas. Tandaan po natin yan. Magtulungan po tayo. Kaya nga sa susunod na eleksyon mga kaibigan, mamili po tayo ng mga tunay, no? Hindi po katulad ng mga grupong ganito. Eto. Ano ba yon? Eto, mga kaibigan, di ba?
Huwag na ganyan. Lahat ng mga to, mga kaibigan, kalimutan na natin. Baguhin natin ang bansang Pilipinas. Huwag nang iluklok yung mga gatong klaseng politiko. Madami po yan. Kaya magkaisa po tayo sa panawagan na baguhin ang Pilipinas, 'di ba? Kasi nakakahiya po talaga 'di ba? Nakakadiri, nakakasuka. Ay nako. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share ating mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.